Well, kahapon nga, nagkaalaman na ito palang si Arturo Las Cañas. Kaya pala nagngangawa, masama pala ang loob nito kay Manong Digong. Kung hindi ka ba naman Judas, Hestas, Barabas kang Tarant... hindi raw napagbigyan. Kaya ganon. Siyempre gusto niya may special treatment si Buang. Marami palang inilakad, mga STL, Small Town Lottery, gusto niya makakuha ng ganon. Yung mga kaibigan niya, gusto niya mabigyan ng negosyo dyan sa Subic. Siyempre may proseso naman, natural. Hindi porke tao ka ni Manong Digong, okay na, approve ka agad. Hindi na pagbigyan, ayaw, nagalit, si Gago. Makapal talaga ang mukha. Akalain mo, porket malapit ka kay Manong Digong noon, gawin mo na yung mga gusto mo. Mga sasamahan mo kung sino-sino, mag-a-apply ka na mga kung ano-ano. May proseso naman, Las Cañas. Natural, baka hindi ka na-aprobahan dahil wala ka sa proseso. Dahil baka hindi ka sumunod sa proseso. O pagkatapos ngayon, dahil hindi ka napagbigyan yung mga ina-applyan mo na STL, Small Town Lottery. Yung mga ina-applyan mo na mga negosyo sa Subic, hindi ka napagbigyan. Nagalit ka. Kaya ang ginawa mo, pumunta ka doon kay Sundalong Kanin. Pumunta ka kay Trillanes. Tirada mo talaga, Alam nyo, dito lang sa bayan natin yun Pag masama ang loob, pupunta doon sa kalaban. Dahil hindi na pagbigyan, pupunta doon sa kabilang bakod. Style mo, Las Cañas, bulok. Wag mo nang gamitin yan. Marami nagagalit yun sa buang na yan. Isa pa yan. Ang mga salita na makapal na mukha, makapal din naman ang mga mukha niya. Anyway, ay Las Cañas, bistado ka na. Manahimik ka na lang. Tragis. Pati kami sana sa susunod, tama si Senator Richard Dick Gordon, next time, screenin na. Lahat ng mga titistigo dyan sa Senado, screenin na. May taga-screen. Hindi yung dahil masama lang ang loob kay Duterte, pupunta na doon, magsasalita laban kay Duterte. Hindi porket hindi lang napagbigyan sa lintik na negosyo niya, magsasalita na laban kay Duterte. Ako may alam ako, si Duterte nagpapatay sa ganito. Paano kung napasukan kayo ng kulang-kulang dyan? Paano kung napasukan kayo ng buang? Ako may alam ako, si Duterte nagpapatay kay Jose Rizal. Di ikaw naman na Trillanes, meron naman bagong testigo. May bagong testigo na naman ako. Bupunti testigo laban kay Duterte. Hombre Joseph, itong Trillanes naman, may marinig lang na ako, may titistigo ako laban kay Duterte. May marinig na laban kay Duterte. Tatawagin ka kay Trillanes. Halika rito. Ano bang gusto mo? Matulog ka dyan sa hospital. Ako bahala sa'yo. Magkano allowance ang gusto mo? Uto-uto. Ikagaya ng lintik na Las Cañas na yan, hindi lang napagbigyan sa negosyo, magsasalita na. Mario Joseph naman, Panginoon ko, Siguro, it's high time itong Senado, siguro through the Senate President, si Coco Pimentel, sir, next time po, screenin na mabuti, dumaan sa question and answer yung mga testigo. Hindi yung kahit bitbitin ni sinong demonyo dyan, dahil titistigo laban kay Duterte, isasalang ka agad. Dapat pag-aralang mabuti. Dapat may neurologist, psychologist, psychiatrist. Baka mamaya, kulang-kulang, kagaya niya, Masama lang ang loob kay Duterte dahil hindi na pagbigyan sa mga ilang negosyo. Nagsalita na laban kay Manong Digong. Sana po sa susunod, mga Your Honors dyan sa Senado, gamitin naman natin yung utak natin. Mario Joseph, binansagang kayo mga senador Nakatingala ang sambayanan sa inyo dahil kaya kayo nandyan, dahil kayo ang mga magagaling, ika nga. Pero kung ganun yung asal ninyo, may magsasabi lang ako, may titistigo ako laban kay Duterte. Isasalang nyo kaagad dyan, pati kayo kulang-kulang. Pati kayo may tama sa ulo.
tama lang yun. Congratulations, Senator Panfilo Lacson, at dinismiss mo itong testigo na ito. Walang kakwenta-kwenta. From the very start pa lang, basang-basa ko na eh. Basang-basa na maraming kababayan natin na ito yung nagsisinungaling itong buwisit na ito. O merong vested interest. Kaya siya nagtestigo dahil hindi nga napagbigyan. Bakit siya pagbibigyan ni Duterte? Di kung pagbibigyan siya, di dapat lahat tayo pagbigyan ni Manong Digong. Oh, porkit tao ka ni Manong Digong, porkit kilala ka, lapit ka ng lapit na lang kung ano-anong request mo. O paano naman yung mga ordinaryong mamay? Paano naman yung mga bumoto kay Manong Digong na 16 na milyong katao yan? O hindi naman sila napagbibigyan pero nagrereklamo pa. O, Las Cañas makinig ka, Trillanes makinig ka. O yung 16 na milyong bumoto kay Duterte nung halalan, may hinihingi bang pabor? Sumagot ka, Las Cañas. May hinihingi bang pabor yung 16 na milyon? Nagsasabi ba na, sir, kailangan namin ng ganito? Sir, kailangan ganon. Wala kang maririnig doon sa mga bumoto kay Duterte, yung mga sumuporta. Tapos ikaw, porkit sabihin mo na tao ka dati ni Duterte. Anong pakialam namin kung tao ka ni Duterte? Dapat matuwa ka, naging tao ka ni Duterte, pinagkatiwalaan ka. Pero dahil hindi ka mabigyan ng negosyo, magsasalita ka ng kung ano-anong kagaguhan. Dapat isa ka na rin nasama na tukhang Kung ako ang tatanungin, dapat napasama ka na dyan. Mas mabuti ka bang pataba ng lupa? Well, isa sa mga pag-uusapan ho natin ngayong umaga, yung issue na yan, maganda lang, pag-untog-untogin sila ng amo niya. Sila Scanias at saka, alam mo na kung sino, yung sponsor niya dyan. Pag-untogin ng mga ulo nila. Yung kanyang sponsor naman, may marinig lang na, may titistigo ako laban kay Duterte. Sige! Halika! Mario Joseph. O, yan po, isa sa mga pag-uusapan natin. Kaya ang tanong natin, mga kapatid, alam niyo ho itong Senado, tama rin si Senator Richard Gordon Ala na hong nangyayari dyan sa Senado, ala nang nagagawa ang Senado. Ang Senado ay nariyan para gumawa ng mga batas. Mag-file ng mga panukalang batas yung mga senador. Ano pang pagpa-file ng mga panukalang batas kung puros na lang punyemas na investigasyon? May marinig lang tungkol kay Duterte, imbestigahan na kagad dyan. Trabaho ng mga mambabatas, gumawa ng mga batas, maggawa ng mga panukalang batas, pagkatapos pag-usapan ninyo at saka ipasa. Ang dami-dami pang problema ng ating bayan na hindi pa nasusolusyonan. Anong mga halimbawa Ay, Diyos ko po naman yung PhilHealth na yan. Yung sinasabing universal healthcare. Pag dinala mo yung PhilHealth card mo, buti sana kung hindi ka papansinin ng private hospital. Tatanungin ka, anong meron ka? May pera ka ba o may insurance ka? Sabi mo PhilHealth. Ay, hindi po. Yung PhilHealth, discount lang yan. Kung pag-isipan ninyo na mabuti, paano ba na magagamit ng ordinaryong karpintero, jeepney driver yung kanyang PhilHealth card? Pag nagkasakit yung kanyang asawa, anak, yun lang ang bit-bit niya, papunta sa ospital, papunta siya ng mga St. Luke's, baka Makati Medical. Pwede ba yan? Hindi. Yan ang mga dapat pinag-uusapan nyo sa Senado. O pag-usapan yung tungkol sa mga lintik na mga elektrisidad, mga kalsada, o mga trabaho. Pag-graduate ng anak ko, makakapasok ba ng trabaho ito? Ano kayang trabaho? Yan ang mga dapat pinag-uusapan sa Senado. Hindi yung may kay Duterte. Marinig lang basta about Duterte, punyemas, imbestiga ka agad. Wala nang nagagawa ang Senado Puro na lang investigasyon. Kung ganyan pala gusto niya mag-imbestiga, sana pinasok ninyo maging National Bureau of Investigation kayo. Sana mga naging investigador kayo ng NBI. Ikaw, Trillanes, gusto mo pala mag-imbestiga. Mag-resign ka dyan, pumasok ang NBI agent. Yan ang pinakamaganda mong gagawin. Gusto mo pala mag-imbestiga. Binoto namin kayo dyan para gumawa kayo ng batas para ikabubuti ng buhay ng bawat mamayan. Hindi para mag-imbestiga. Ay, sangayon ako sa iyo, Julio Bersamir.
Anyway, alas 8:23, kaya ang tanong po natin sa mga kapatid ho natin, sang-ayon ba kayo na wala nang nagagawa ang Senado kundi mag-imbestiga at mag-imbestiga na lamang? #pending bills. Yan po ang sagutin ho ninyo. Yan po ang katanungan namin.